Balik kapuso na si Risa Sinon matapos ang ilang taon niyang pamamalagi sa ibang networks. Ang aktres at ultimate female survivor ng Starstruck Season 2 ay kasama sa cast ng upcoming action drama series ng GMA na Hari ng Tondo na pagbibidahan ni Dennis Trillo at Ruru Madrid. Sa panayam kay Raisa sa sidelines ng isang block screening sa Robinson's Magnolia noong Agosto 7, 2026, kinumpirma niyang ito ang kaniyang pagbabalik sa original home network niya matapos ang halos 10 taon. Ayon kay Riza, matapos siyang umalis sa GMA, nakapagtrabaho siya sa ABS, CBN at TV5. Umalis siya sa bakuran ng GMA noong 2018, kaya mahigit 8 years siyang hindi napanood bilang kapuso. Nang tanungin kung ano ang pakiramdam ng pagbabalik niya sa GMA, masaya niyang sinabi na para lamang siyang bumalik sa pagiging OG. Nagkaroon na rin daw sila ng story conference para sa Hari ng Tondo, kung saan kontrabida ang kaniyang role. Para kay Riza, walang problema kung muli siyang gaganap bilang kontrabida. Ayon sa kanya, basta may trabaho, okay siya. Inamin pa niyang mas nag-e-enjoy siya sa pagganap ng kontrabida roles, matatanda ang tumatak ng husto si Riza sa mga manonood bilang si Georgia sa Kapuso Afternoon Drama Series na ika-6 na utos na ipinalabas mula Disyembre 5, 2016 hanggang Marso 17, 2018. Dahil sa matinding acting niya sa serye, naging isa si Risa sa mga kapuso stars na naalala ng marami pagdating sa effective villain roles. Biniro rin si Risa kung bakit pa siya nagtatrabaho, gayong maganda na ang buhay nila ng kaniyang partner na si Miguel Antonio Cruz at nakapagpundar na rin sila ng bahay. Pero natawa si Riza at sinabing hindi naman siya mayaman. Biniro pa niya na kung sina Heart Evangelista at Dingdong Dantes nga ay patuloy pa ring nagtatrabaho. Kahit hindi na nila kailangang gawin iyon, lalo na raw siya. Ayon kay Raisa, na-miss din niya ang magtrabaho, pero aminado siyang hindi siya regular na laging may project. Kailangan pa rin daw niyang kumayod dahil may anak na siya. Kasabay nito, mahalaga rin sa kanya ang mabantayan ang paglaki ng kanyang anak dahil minsan lang daw itong maging maliit. Habang bata pa, gusto niyang sulitin ang mga sandaling pwede pa niya itong yakapin at halikan. Napag-usapan din sa panayam ang naging pagpapakalbo ni Raisa noong 2024 para sa horror film na Lilim ng Studio Viva sa direksyon ni Michael Red. Ayon kay Raisa, matagal na niyang nasa bucket list ang pagpapakalbo at natupad iyon dahil kailangan sa kanyang karakter bilang madre sa pelikula. Nilinaw niyang wala yung dagdag na bayad at ginawa niya iyon alang-alang sa karakter. Para sa kanya, mas bagay sa role ang totoong kalbo dahil kailangan talagang kalbong-kalbo ang itsura. Kahit malaking sakripisyo, sinabi ni Risa na nag-enjoy siya sa pagiging kalbo dahil marami ring napuntahan ng hairstyle na iyon. Pagkatapos ng pagpapakalbo sa Lilim, nag-semi-kalbo naman siya sa Lumuhod Ka sa Lupa sa TV5. Pagkatapos nito, nag-military cut siya para sa AFP project na Alon ng Kabayanihan na may kaugnayan sa Philippine Sea. Ayon kay Riza, bawat level ng kaniyang hair transformation ay may purpose, kaya hindi na sayang ang kaniyang naging desisyon. Sa ngayon, inaasahang mapapanood si Risa sa Hari ng Tondo, na posibleng umere sa GMA sa September 2026. Para sa fans, exciting ang pagbabalik ni Risa sa GMA dahil kilala siya sa intense at memorable performances, lalo na kapag kontrabida ang role. At ngayong kasama siya sa isang action drama series na pinangungunahan ni Dennis Trillo at Ruru Madrid, marami ang umaasang muli niyang ipapakita ang acting power na tumatak sa mga manonood noon.